Sabi nila, ang buhay raw ay puno ng mga sorpresa. Mga sorpresang magdudulot ng saya o maaari ding makasira sa buhay na nais mong matamasa. Handa ka bang isuko ang lahat para sa isang buhay na di mo inakalang sa iyo ay ibibigay? Magandang araw sa lahat. Ngayong hapon ito ay aking sasabihin kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na marka ngayong ikatlong markahan. Ating palakpakan si Celine. Nagpatuloy ang klase hanggang sa sumapit na ang uwian. Salamat po, Panginoon. Gabi na nang matapos ang klase ni Celine. Habang naglalakad pa uwi si Celine, ay may naramdaman siyang sumusunod. Bawat hakbang, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ni Celine. Hanggang sa... Pagmamayari kita ngayong gabi. Makalipas ang isang buwan pagkatapos ng pangyayaring iyon, nalaman ni Celine na siya ay nagdadalang tao. Hindi sinabi ni Celine sa kanyang ina na siya ay ginahasa at nagbunga ito, sapagkat ayaw niyang mabigo ang mga pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Celine, gumising ka na dyan. May inihanda akong pagkain para gumaan yung pakiramdam mo. Ano po yan ay... Anong ibig sabihin niyan, Celine? Buntis ka? Sino ang ama? Buntis ka nga! Mama! Sino ang bubuhay ng batang iyan? Hindi mo ba naisip ang kalagayan natin? Naghihirap na nga tayo? Diyos ka naman, Celine! Mas inuna mo pa yung kalandian mo! Mama po! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Despite the innocence of Celine, she keeps the baby and disregards the thought of aborting it. After 9 months, Celine was blessed and gave birth to a healthy baby girl named Ara. She set aside her dreams in life. She promises that she will take good care of her baby, whatever circumstances may occur. She will do everything for her child. After several years, Celine still continues to face the challenges of life. She endured difficulty and fatigue. She tried almost every job to support the needs of her daughter, Ara, especially since Ara is about to enter secondary school. Ano ba yan, ate? Mag-ingat ka naman! Anong naguluhan to? Yung alam ko lang naman, pinuha pa lang ng tubig. Pasensya na po. Celine, halika dito. Ano ba yan, Celine? Napakadaling trabaho, hindi mo magawa ng maayos. Hindi na kita kayang pagtatrabahuhin dito. Madam, pasensya na po. Hindi ko talaga sinasadya, madam. Masuhurin na po ako, madam. Due to poverty, Celine was forced to enter this type of work
to give Ara a good life. And that has been Celine's livelihood until Ara went to secondary school. Grabe naman yung matandang yon. Nananakit yung katawan ko. Pero sulit rin naman yung bayad. Oo nga, may pangbayad na rin ako sa utang. Excuse me po, maaari po bang magtanong? Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Baka may alam po kayo. Pwede. Pwede. A few years later, Malandi ang mama mo kasi iba't ibang lalaki ang kasama niya gabi-gabi. It's so ill. Malandi ang mama mo. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. because of what happened, Ara got curious of her mother's job and followed her. Mama, Ara, anong ginagawa mo dito? ikaw dapat ang sumagot niyan, ma. So, totoo nga yung sinasabi nila? Hindi, ganito kasi yan. Hindi ko ginusto ang mapunta sa ganitong trabaho, anak. Ginawa ko lahat ng klaseng trabaho para mabigay ka ng magandang buhay. Hindi ako naniniwala. Anak! Tanging pangarap sandali kita'y mamasdan, ligaya'y tila bang wala. Excuse me? Are you the daughter of Celine? Celine asked me to give this to you. Condolence. Anak, kung sakaling makita mo man ito, nais kong handa ka ng malaman ng totoo. Simula pa lamang, hindi ko lubos na sa ganitong paraan ka ay binibigay ng Panginoon sa akin. Subalit, dumating ka ay nagkaroon ng panibagong saysay ang aking buhay. Alam kong lubos kang masasaktan kapag iyong matuklasan ang uri ng trabaho na aking pinasukan upang matustusan ang iyong mga pangangailangan. Anak, ako ay isang babaeng bayaran. Nais kong ipabatid sa iyo na hindi ko ninais masukin ang ganitong uri ng trabaho. Ngunit, sa kagustuhan kong mabigyan ka ng magandang buhay, hindi ko na inisip ang aking sariling kapakanan. Basta't ang nais ko lang ay ang mapabuti ka. Suri nga pala, anak, ha. Hindi ko na sinabi sa iyo ang lahat nung umpisa. Lagi mong tandaan na mahal na mahal na mahal ka ni Mama. At handa kong gawin ang lahat para sa iyo, aking pinakamahal na Ara. Pangarap ko na makamtan ko na. Mama, it's been a while since nung nawala ka. Alam mo, ma, napakaraming nangyari sa buhay ko. At kapag tapos na po ako ng pag-aaral, sa wakas matutupad ko na rin yung pangarap niyo para sa akin. Gusto ko sanang nandun kayo sa araw na yun, kaso wala ka na. Iniwan mo na ako. Mama, miss na talaga kita. Huwag kang mag-alala, Mama. Itutuloy ko pa rin ang buhay ko kahit wala ka na. Mahal na mahal kita.